Pilipino dito sa Poland na makakatulong sa inyo. At marami na ring mga ah, Polish na pwede kayong magbayad para mas mapabilis yung pag-process nyo ng tax refund nyo, mga kabayan. What's up, kabayan? Happy Valentine's Day sa inyo dyan sa Pilipinas. At Happy Valentine's Day sa lahat ng Pilipino sa buong mundo. So, malapit na yung Valentine's Day. Ngayong araw or ngayong gabi ay tatalakayin natin yung about sa tax dito sa Poland, no? So, pasensya na kayo dahil negative to ngayon dito sa Poland, ano, at alas 5 na ng hapon. So tara, talakayin natin. So paano ba claim ng tax dito sa Poland, mga kabayan? So medyo mahirap din yung pag-claim ng tax dito kung hindi ka masyadong familiar sa mga proseso, ano. So pangalawang beses ko pa lang tong i-claim dahil kailan lang ako na direct, mga kababayan. Kailan lang ako naging direct or naging independent dito sa Poland. Kaya i-guide ko kayo. So sana ay makatulong dun sa mga independent at sa mga agency pa rin hanggang sa ngayon, ano. Ang pag-process ng tax dito ay hindi ganoon kadali. So sinasabi ko nga na ang proseso dito ay medyo napakahigpit dahil yung agency mo, kung hindi nagbabayad yan, nako, ay pamihadong wala kang makukuhang tax. So kinakailangan pala hintayin nyo muna yung PIT 11 nyo. So ibibigay yun ng employer or ng agency ninyo. Pagkatapos nun, kailangan nyong mag-proceed sa PIT 37. So ano ba yung pinakamadali nyong gawin para hindi kayo malito? So ang pinakamadali nyong gawin ay, kung alam nyo naman yung system or yung kalakaran ng pag-process ng tax refund. So ang una nyong gawin, kunin yung tax, yung PIT 11. Sunod ay mag-fill up kayo doon sa online. Ililink ko yung site kasi hindi ko matandaan, mga kabayan, ano. Tapos pag naka-fill up na kayo doon sa online application ng PIT 37, pupunta kayo ng tax office, mga kabayan, para ma-process yung salary ninyo or makuha nyo, ma-claim nyo pala yung tax refund ninyo, ano. Hindi ganun kadali yung pag-process dahil nga naka-polish yung system. So pag inan nyo naman sa computer, may ta-translate nyo naman sa English yun. Ang pangalawa yung pinakang magandang gawin, merong mga marurunong na talaga na katulad ng mga lokal or ng ibang matatagal na ditong mga Pilipino. Para dun sa mga baguhan, magbayad na lang kayo para hindi kayo ma-stress sa nasa pag-aasikaso ng PIT 37 or sa pag-claim, mga kabayan, ano. So mas madali. Nung bago ako dito, nagbayad ako ng 50 zloty para lang hindi na ako ma-stress sa pag-iintindi ng PIT 11 na yun at PIT 37. Kasi guys, doon sa PIT 37, yung lahat ng nakasulat doon sa PIT 11, ita-transfer yon, tapos idadagdag ninyo yung bank account ninyo. Yun yung ginagawa ko.
So, ang start ng pag-process ng tax or tax refund ay starting ngayong February 15. So, kaya pwede na nang kunin yung PIT 11 nyo, i-ready nyo na yung PIT 37 nyo. Then, February 16, pwede na kayong mag-process ng inyong tax refund, mga kapayan. So yun. So yun, sinabi ko lang naman sa inyo para mas mabilis yung pag-process nyo kung meron kayong idea, mga kabayan. Hindi rin kasi madali talaga yung pagproseso ng tax refund dito sa Poland kung lalo na ay baguhan ka dito. Kaya humingi kayo ng tulong doon sa may mga experience na mga kabayan. So marami na rin pala yung Pilipino dito sa Poland na makakatulong sa inyo. At marami na ring mga Polish na pwede kayong magbayad para mas mapabilis yung pag-process nyo ng tax refund nyo, mga kabayan. Huwag na kayong manghinayang magbayad kung wala naman kayong kakayahan. Kasi yung validity lang ng date ay starting ng February at hanggang April, mga kabayan. Kaya kung may mga oras at panahon kayo, i-process na ninyo yung tax refund ninyo. Kunin na ninyo yung PIT 11 ninyo, then ibigay nyo sa mga professional na marurunong gumawa ng PIT 37 para hindi kayo ma-stress. Kasi napakahirap kung pupunta kayo ng tax office tapos yung mga nandun sa information hindi marunong mag-English. Kaya kung hindi nyo talaga kaya, ibayad nyo na sa mga marurunong. Siyempre, wag naman kayong magpa-auto ng sobrang mahal kasi yung iba naman kasi kinukupal ka yung kapwa Pilipino, sinisingil ng sobrang mahal. Kahit naman pwede naman 50 zloty lang tulong na, di ba? So yun nga, yung pangatlo, kasi yung tinalakay ko sa inyo para lang sa mga single na walang asawa, yung tax refund. So yung pangatlong ibabanggit ko para naman doon sa may mga anak. So kailangan ninyong i-ready yung birth certificate ng anak ninyo para may ma-claim yung anak nyo ng para sa tax refund. Kasi napakaganda ng may mga anak dito pagdating ng ganyan tax return. Kasi may makiklaim yung mga anak ninyo. Sa palagay ko ay nasa 1,200 zloty. So malaki-laki rin yun. Kaya i-prepare ninyo yung mga kailangan para sa pag-claim ng tax para sa mga anak ninyo. Birth certificate lang naman yun yung pagkakaalam ko dun sa mga kasama ko dati sa accommodation. Para dun sa mga nakakapanood nitong mga Pilipino na bago dito sa Poland, so hingin nyo yung birth certificate ng anak nyo para may maklaim sila ngayong paparating na tax return. So hanggang dito muna yung pagbablog ko. Sana ay makatulong kahit paano kasi hindi ko ma-i-discuss sa inyo ng maayos, mga kabayan, dahil nga napakalamig. Kita nyo naman, di ba? Balot na balot ako. So kung may mga katanungan kayo, pwede kayo mag-comment sa YouTube account ko, sa Facebook account, and sa Twitter, then sa Instagram, mga kabayan. At kung may mga katanungan kayo, huwag kayong mahiyang magtanong, mga kabayan. So hanggang dito muna yung pagdidiscuss ko about sa tax refund, mga kabayan. And goodbye.